Mai, what is one mistake you made that taught you the biggest lesson? Malaking aral para sa akin. Okay. Okay, para sa akin, dahil nga po ay dito ako sa Maynila, galing probinsya, parang ang pinaka nakakagayon, parang gusto kong sabihin na, Lord, sana bago yung mama ko mawala, makabawi man lang. Kasi, ano kasi, yung parang, ako na lang ang nag sa sarili ko, oh, mag-asawa na ako. Ma'am, ikakasal na ako sa galing November 15. Ako na lang ang nag-book. Opo, ako na lang nag-decide. Kaya sabi ko, tas nakikita ko yung mga kinakasal na maayos, na sa simbahan. Yung parang naisip ko kaya sa mga pamangkin ko yung talaga sabi ko, may dalawa akong pamangkin na lalaki, hindi ako pumapayag na hindi sila magpapakasal talaga ng maayos. Dahil sabi ko sa kanila, huwag niyo akong kayahin. Ipakita niyo na gusto akong pakasalalin lang sa probinsya, pero ako talaga din yung nakayaw. Kaya hindi ko natawan din sa mama ko. Kasi isa rin yung na hindi lang magulang na makasal ang anak, di ba? Kaya yun ang pinakaano ko na, kaya mag-umuwi ako ng probinsya. Parang feeling mo kasalanan. Oo, kasalanan para sa akin. Ako yung bunso eh, ako yung nakatapos. Ikaw yung nag-decide. Ako yung nag-decide sa sarili ko. Sa mga kuya ko, ginujoke lang nila ako na kasi may edad na. Pero sa mama ko, syempre, feel ko yun. Oo. Ako lang yung nakapagtapos sa magkakapatid namin ng college. Ako yung may pinag-aralan. Asa ko ba yung nagkasal lang ako na lang. Ayun nga. Parang ano. Hindi. Jacket ko naman nandito. Wala. Ang kuya ko kung magkatapos na yung kasal ko. Sila lang. Ako lang. Pero bumawi kami kay mama. Umuwi kami na pakasal na ako. Pero masakit din para sa akin na ano talaga, yung parang kung magkanak ka lang ng babae, gusto, syempre tayo, magkanak ng babae, gusto natin bongga, di ba? Tapos yung mama ko, sabi niya, naiintindihan naman, okay lang, pero para sa akin, masakit yun. Yun yung pinakamasakit para sa akin. Sinabi ko na rin ang galing niya. Yung pinakaano. Oo. Kaya talaga siya. Kaya parang tuwing nakikita ko yung mga mga sabi ko, Lord, makabawi man lang. Sa ibang paraan. Okay, nasagot ko na. Parang kaya. Ayan, thank you so much. Sabi ko Kay sa'yo, Teacher bakit Jem. talaga? Okay, next is, same question kay Teacher Mai. Walang bono? Same yun, ano tayo isa-isa. Ano yung isang pagkakamali na nangyari, Teacher, or isang pagkakamaling desisyon na ginawa mo na talaga namang nag-iwan na malaking away sa buhay mo? Pagkakamali. Sorry, pero wala akong pagkakamali. Joke lang. Pagkakamali. Siguro yung ano, hindi mo masabi kung pagkakamali ba yung nag-isay ako mag-upload na malaking Sana. Kasi parang naging ano yun eh. Hindi kasi parang naging ano yun, parang naging dahilan na hindi kami masyadong close ngayon. Yun talaga siguro. Kasi parang ito na may iyak, parang ano naman. Pero nagsisisi na hindi kasi nabuhay ko naman yung family ko because of what I did. Enjoy na. Pero ang sa kanila kasi nun is yung pagmamahal, yung pati namin sa isa lang. Kami na parang nabawasan kasi parang hindi, pili ko hindi niya ako masyadong mahal. Parang pili ko lang ako may pagkukulang. Siguro naisip ko, kung hindi ako nag-upload noong maliit ko siya, baka iba din yung bali namin ngayon. Yan ang nasabi ko talaga sa sarili ko na hanggang ngayon pag naggalit ako sa kanya, lagi ko din, parang bumabalik sa sarili ko na may mali ba sa akin? Or mali ko talaga dahil lumaki siya na wala ako. Yun ang pinakahugot ko talaga hanggang ngayon kasi
mahal na mahal siya ng lola niya at mga tita niya. Pero iba rin talaga yung may nanay, di ba? Iba rin talaga lalaki siya na may nanay. Kaya, yun talaga. Kaya, hanggang ngayon, pag naano yung ganun napag-usapan, hindi ko talaga mapapagyan na talaga. Kasi, parang, sana hindi na lang, sana hindi na lang ako umalis. Sana, siguro buo kayo yung pamilya mo. Siguro, tatlo pa kami. Siguro may ate pa siya. Kasi isa din sa naging rasyon ko. Pero wala siya ng tatay. Kasi, ano ba siya dito, iba. Kasi, ano naman eh, parang may part din ako sa kasalanan na yun. Nag-iba siya. Nag-grupo kasi nga wala ako. Kahit pa, sabihin ko, 100% luya ka sa kanya. Alam mo, Panginoon na, luya ka sa kanya, mahal yung pamilya mo. Ginawa ko lang para makasurvive kayo. Pero, yun, as lalaki, meron pa rin siyang mga kailangan na wala ako. So, meron din talaga akong kasalanan na kaya naging broken si Emil. Kaya ayaw ko naman na maging broken siya. Kaya pag tinatanong ko siya na, masaya ka ba na nasa akin? Sabi ko tanong ko sa kanya, oo naman, hindi masaya naman ako. Pero alam ko, din sa puso niya, parang mayroon pa rin siguro, kaya pararamdaman niya may tatay. Kasi parang lahat sa mga single mom or sa mga anak, iyan siguro siyang sabihin sa akin na itanong. Pero alam ko sa sarili niya na naghanap pa rin siya ng tatay. Pero yun nga, salamat na rin sa Panginoon kasi despite sa mga ganon, maayos naman siya lumaki at maayos din kami. Mahirap man pero napalaki ko siya ng maayos naman din sa kaya thanks God pa rin sa mga ganyan pangyayari. Pero simula ngayon at bukas, maghanap ako ng tatay niya. Yun lang, thank you. Happy birthday. May mga bukas talaga. Pagdating sa anak, pagdating sa anak talaga. Lahat ng friends ni Daniel, siguro hindi na lahat, pero ilan doon sa mga first time na matutugabay, first time na kaya i-balance yung sarili niya, first time na sumali sa mga First na project, first time na Nasa may tayo mo kasi si Daniel. Sila lang kasi. lahat ng friends Dapat nakita yung papa, napajollibee, birthday, napajollibee, andun ng tatay. Siya pala expect na wala na kayo. Akala ko lang talaga. Habang nag-iisip ako, pagkakamali, siguro yung kahit lumaki ako sa, ako baka mapanood ng pamilya ko. Kahit lumaki ako sa religious na family, pero wala akong relationship kay Lord. Tapos, akala ko kilala ko na siya, kaya yung mga decisions ko sa life, hindi naka-anchor sa words niya. Hindi na-justify ko lagi na, hindi ko na-specific kung ano yung mga pagkakamali ko na yun. Pero, nung naging Christian ako, na-realize ko na, mali pala yung ginagawa ko dati. Hindi pala holy sa paningin ni Lord. Tapos, kinailangan niya pa ako ilagay sa darkest days ng life ko para makilala ko talaga siya. Kaya, Darkest. hindi ko ma-share. Nag-nurse naman ang kabata.
question ko. Pero kapag na... May ganyan din ako moment. Pero pag nakikita ko si Bella, parang naiisip ko na, ano karapatan ko na questionin yung goodness ni Lord? Ito yung anak ko, di ba? Dahil yung mga times na parang baliw-baliw ako sa pagpapalaki sa kanya. Pero every time I see Bella, I see the goodness of Lord. Sabi, nalagpasan ko yung kala mo hindi ko na kaya eh. Kala mo hindi ko na kaya. Tapos bonus pa, yung mga kumaayos si Bella. Kaya pag nakikita ko si Bella, parang naisip ko, ano, karapatan kong maganda kay Lord na nakikita mo ba ako? Yan nga ako yung anak ko. Tapos kapag naglalaro ako, sasaktan ako. Na hindi ko ma-share sa iyo lahat. Pero, syempre, yung mga tao pinaprotektahan. Hindi masyadong inuubos yung oras ko hanggang ngayon. Kaya nag-teacher kami ngayon. Inuubos ko yung oras ko sa umiyak. Parang sa mga ginagawa ng ibang tao, hindi ko naman kontrolado. Minsan i-appreciate yung blessing na nasa tabi. Sabi ako, iiyak. Sasabi na, I love you, Mami. Kahit masapat din, hindi na pagkakamaling ko na. Siguro kung bata pa ako, sinimulan ko yung feel ko kay Lord. Baka mas malalim na kasi yung doon yung shaking pa rin yung faith ko kay Lord. Pero ayun, yung lahat na natutunan ko ngayon, sana ayun, yun din yung maturo ko kay Bella. Ay, dapat yung iyak eh. Second question to. Ba't yun yung pangalawang tanong? Yung kauna-una. Ikaw naman! Sige, sige, chair. Ano yung pagkakamali mo sa buhay mo? Hanggang ngayon dala-dala. Hanggang ngayon ay Siguro yung isa sa malaking pagkakamali na ginawa ko na hanggang ngayon niluloko ako, what if iba yung ginawa ko. Siguro yung pagiging, hindi kasi ako bukal eh, lalo sa family ko. One time, nasa school ako, sabi ng teacher ko, magpa-Father's Day, sabi ng teachers ko, gumawa daw kami ng letters na pang-Father's Day. Kasi growing up, yung papa ko talaga yung kakampi ko eh. Tapos yung kakampi ko na yun, namatay siya bago ako graduate. Alala ko, grade 1, 7 years old ako. Siyempre kapag bata ako, tuwin, ang hawal na tuwin. Siya yung palagi, sinusumayin ako ng papa ko kasi hindi ko alam, hindi naman ako yung bunso, ako naman yung pangalawa, pero ganun na sweet yung papa ko. Sinusumayin niya ako ng buko. One time, nagdito ako. Parang pumasok ako church, may sakit ako. Tapos bilang sabi ni Ma'am Toboso, Camila, nandiyan yung papa ko sa labas. Akala ko kung ano, may dala pala siya. Alam niyo yung gamot na nasa bote, kutsara. Yung mga ganun, simple, hindi mahal, hindi expensive yung mga ganun experience ko sa papa ko. Pero hanggang ngayon malinaw sa akin kung paano niya ako suklayan. Malinaw sa akin kung paano niya ako bigyan ng gamot sa school na kahit nakakahiya. Malinaw sa akin na nung grade 10 ako, naiwan ko yung bigro ko. Isang message ko lang, paano naiwan ko yung buko? Anong kulay nilakad ko? Nilakad ko yung church, sobrang init, nilakad ko yun. Tapos, yung isa sa parang ano yung pinagsisihan ko na pinabago ko yung pagiging hindi ko kupay. Yung letter na yun, hindi ko pinakita sa kanya. Parang never ko nagsabi na I love you ba? Na-appreciate ko lahat. Parang hindi. Never kong sinabi sa kanya kahit message. Knowing na nag-aagaw buhay siya, tumawag siya. Nasa Manila siya nag-aagaw buhay, nasa probinsya kami. Tumawag siya sa cellphone ni Mama. Tapos yung huling message niya bago siya namatay, as in, nag-aagaw buhay na siya yung sinabi niya pa kay Ate Lani. Sabi niya, yung bag ko, may wallet doon sa bag. May nakahigit na pera sa wallet. Pang-graduation ni Ella. Nag-graduate na kasi si Ella.
issue na kasi ayokong sumbatan, ayokong makarinig ng sumbat na parang kinakamasan ng mga magulang ko. So, ano ba, pagkat kong lunante, ay patagulang yung relasyon namin. Tapos ngayon, buti na lang talaga nakapagtapos. Kaya nakapagtapos, sponsor ka. Nakapagtapos. Praise God talaga, church. So yun, kaya ngayon yung ginagawa ko, vocal na ako, nag-i-love ako kay mama. As in, naging rich kasi ako eh. Pero, Hindi ko pinasanayan. yun, church. Parang lumaki ako sa pamilya na walang sweet na comment na I love you. Na walang ano eh. Kaya, diba, sino yung tuturo sa akin? Nakapagpapay ko, kaya, ayun. Kaya ngayon, Mama, malapit na. kaya ngayon, sure, I love you ako sa mama ko. Palagi ko sinicheck na, baka may sakit ka rin. Parang, nakuwari na ako na dati hindi ko naman ginagawa. Tapos, kahit may teacher na yun, nagiging vocal ako. Tsaka, tinanong ko sa sarili ko, sure, na hindi ako mag-aasawa kung hindi lang katulad ng papa ko. Kaya yun, third year college, na-meet ko yung kasi ko galing ng papa ko. Teacher Ryan, di ba? Saan ka pa may boyfriend ka na may papa? Kaya nga naman kaya si Teacher Ryan. Naman si Teacher Ryan, sure. Kahit na bago 4 years pa lang kami, parang hindi ko kayang, parang hindi ko kaya mag-back to zero kung ilala ng ibang tao. Kasi sanay na ako eh. Tsaka kapag kasama ko siya, nagiging ako talaga kung sino ako. Hindi ko kailangan magtago, hindi ko kailangan magtamad na kung ano, basta kung sino talaga ako. Yun ang nakikita niya talaga. Kaya lahat ng posisyon niya, Binibigay ba? so yun. Ano ba yan? Ano ba yan? Mamaya ulit or ano ulit? Ay, no, Kantahan mo na ulit. Hindi natin matapos yan. Ano yan? Bunot ka na. Sino ba next? Teacher Laila. Tapos na ikaw ang titignan. Ikaw mo na, Cher. Kasi sa mailan. Isahan ka na. Malapit na Kaya nasa bagay tayo niya, no? Mother's Day yun. Mother's Day. Kasi may Hindi ko alam kung kanino galing ko, pero according to him, when you give birth daw po, you will give birth also to the new version of yourself. Totoo? Tama? Na kapag nag-give birth kayo, parang panibagong version ng lahat. Panibagong pagkatao ni Teacher Gemma, panibagong Teacher Elaine, panibagong Teacher Miley. So, paano po yun nangyayari? Teacher Miley. ako ba? Oo, kasi pag nung dalaga ka pa, hindi naman ikaw yun ang after mo ng anak eh. Kasi natuto kang mas bumaba yung pasensya mo nung dalaga. Nung wala ka pang anak, go laki ka lang, tapos kung may anak ka na, nabibigil ka na. May mga sinasabi ka na na hindi mo dapat sabihin sa in front of your
kami. Kasi yun talaga, lalo na kami mga galing ng probinsya, di ba, sir? Pagdating dito sa Maynila, dito ka na, dito naghanap buhay na. Parang buhay ko yung ilang ba? Kaya, yun na, yung nabasa natin na hirap, gagawin natin ang parang talaga na hindi mananasa na naman. Yun, isa din yung siya na yung lalabas, pupunta lang mo, may napunta na laruan. Maano ka ba? Hindi mo maibigay talaga. Kaya kung talagang mahal na marami kang bibili, kapaliwanag pero gagawa talaga ng parang tatay. Na maghanap buhay, hindi uuwi na kung anong oras uuwi para lang pagkadating ng linggo maibili yung gusto. Balikan natin na. Di ba? Kaya marami talaga nagbabago kapag may anak ka na anak. Ang dami. Ang ano, yung sa sarili natin, yung parang naging emotional damage. Wow, may tayo ko na. Kasi naman ako nagigiyakin eh. Oo, sa anak. Sa anak. Ito pa, dati hindi ko na-ikwento sa inyo na pag-uwi ko, di ba, pinalagaan ko si Jiver. Pag-uwi ko, sumalubong sa akin yung anak ko, 4 years old. Ito, musmus, bagong sugat. Ito, sabi ko sa'yo, di ko na may pakita sa nagbantay. Kay nanay, pero grabe na, gusto ko lang umiyak, di pa ako nakarating sa bahay. Tapos ito na ang kwento, buti na lang, hindi doon tumama sa yung may amoy na barbecue. Kasi nadapa siya yun. Gabi nun siya, sa akin may rin sa akin hindi siya ng pasensya, pati kay Elmer. Although, hindi naman kasalanan ko, siyempre siya naman, sabi niya, hindi talaga ako ng ano sa inyo kasi, ano naman, siyempre may masabi talaga sa akin, dahil sa akin, yung pinagkatiwala. Kasi kampante na kami eh. Matatawag si Dina sa uwi ka na daw, uwi na, yung anak ko no. Pagdating mo ba nung makita mo yung tsura, puro sugat, mukha. Grabe. Ayoko na yung maramdaman. Yung sa akin naman yung ganyan ginagawa yung sa life. Pero sabi ko, Lord, ikaw nung bahala. Kasi gusto ko magtrabaho. Kasi, Naging mas malapit tayo tayo ganun, no? Magnanay na tayo. Lord, magtanay ka na talaga. Lagi. Lalo na pag may sakit mo. Lord. Mga kabataan, kasi dyan minsan, dumadating yung mga hika-hika, upo ng bata, lingkuhan, pupunta ka ng bedya, nabedya ka. Talagang ano mo talaga. Pero parang doon ka talaga lumalakas. Doon kumakapit, lalo na mag-upo kayo, kasama kayo. Nagdadasal, para makita yung anak. Tapos yun. Kaya sabi ko, ganito pa naman may pamilya. Kasi ilang taon ba ako nag-asawa? 25. Nag-anak ako, 29. Matagal ko nag-anak. Oo, 25 ako nag-start, pero pinasal ako, November. Matagal ako nabuntis, kaya wala ako sa amin doon kasi okay naman yung panahon ko. Sama-sama, binyard. Ako, binyard. Pero wala tayo sa 25. Kaya sabi ko, normal lang talaga pag dumating na yung anak ko. Yung parang i-ano ko na lang. Ilang taon ka ngayon, 20? Or 1 year na lang? 1 year na lang. Kasi 25 Wala na ka dito ako eh. Oo, sir. Di, at saka yung pamilya talaga, sir. Kayo okay kasi ganyan pa. Pero dapat magpamilya ka na talaga. May mga Mag-iiba pa yan adjust sa sarili. Mag-iiba pa Kasi yan. iba talaga ang ikot kapag may anak. Iba ka. Ngayon kasi kayo yung dalawa. Oo. Nakikita niyo ang dalawa. Mga mali. Walang magawa. Sige, away tayo. Oo, ganun. Magalang sa Bakit pwede na tayo ginagawa? Next. Ilang nanay na. Nanay na? Ay, naniniwala ka ba sa kasabihang when you give birth, you will give birth also to the new version of yourself? Oo. Siyempre ito ako. Tama yung sinabi ni Teacher May
din na mas lumapit sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto ko laging ibigay kay Bella yung best. Kapag sa sarili ko lang, hindi ko kayang ibigay yung best kay Bella. Kaya lumalapit ako sa Panginoon. Kasi siya lang talaga yung makakapagbigay ng pinakamabuti para kay Bella. Kasi kahit gano'n ko kamahal si Bella, kulang talaga eh, hindi sasapat. Hindi sasapat yung kakayanan ko. Kaya parang naging instrument din siya ni Lord. Parang yung love ko for Bella na isik siya na Lord, hindi ko kaya mag-isa, tutulungan mo ako. Guidance. Yung guidance niya. Kasi sobrang hirap na hirap ako nung pandemic pa noon. Parang kung hindi ako kumapit kay Lord, di ko alam kung saan kami pinulot ng ina. Kasi hindi, alam mo yung antok ka dahil nagbe-breastfeed ka, pero hindi ka makatulog. Kasi iisip ka ng iisip lahat ng mga masasakit na pinagdadaanan mo. Iniisip mo lang ang iniisip. Nare-recall Oo, iniisip mo lang tapos hindi ka pwedeng lumabas kasi pandemic. Pagod ka pero hindi ka makatulog. Tapos iiyak ka na lang iiyak. Kaya sabi ko, Lord, totoo ka ba? Parang gano'n. Hindi, pero totoo, sinabi ko din kay Lord, Lord, totoo ka ba? Kung totoo kayo, magparamdam ka naman sa akin. Paramdam mo naman na mahal mo ako. Kasi hindi ko kayang alagaan itong batang to na ganito ako. Tapos, yung grace ni God, kaya lagi ko sinasabi na pag nakikita ko si Bella, nasasabi ko yun na, totoo may Diyos. Kasi namalaki ko siya ako, kahit sobrang parang pinalaki sa Bella ng isang broken na babae. I was broken, but I was able to raise Bella na mabuting bata, mapagmahal, loving, hindi natatanin ng galit, gentle, sobrang gentle na, iiyak na lang pag nasasaktan, iiyak na lang, sobrang gentle. Kaya yun yung tinawag ko sa akin ng pag-iina, mas ginusto kong makilala si Lord para panatag yung puso ko na sa paglaki ni Bella, I will come whether I like it or not. Kailangan kong i-spread yung wings niya na siya na lang. Pero at least ako na pinakilala ko si Lord sa kanya. Alam niya yung tama at mali. So, kahit saan siya mapunta, sinurider ko siya kay Lord. Sa paglaki ni Bella, pagbabayan niya ako. Sabi ko, sabi ko, nakakalaman tayo, di ba? Hindi ko sa Kasi pag sa babae, yung Sige, gusto tayo. Iba yung balik sa babae na Itatandaan ni Bella yung pangalan ko, Lord, I can't. Kung may marami sa kanya yung mga naranasan ko, Lord, please, huwag. Spare mo siya sa ganung klaseng pain. Yun, yung parang naisip ko na, pero diba lahat naman kasi tayo talagang mawawala sa mundo ko. Parang naisip ko, bahala ka na, Lord. May bahala ka na lang. Pero, alam mo, Lord, ako yung pray ko talaga, sure. Lord, dun sa lugar na hindi na kami masasaktan, hindi na kami mag-disappoint, hindi na kami iiyak. Yung lahat ng pagkukulang na naranasan namin, doon kami mapupuno. Sabi ko sana pag nakita kami ni Bella sa heaven, yung parang remember ko na, ay, ikaw yung naging anak ko sa earth. Pinasa niyo ba yung life ko? Naging sobrang wonderful ng journey ko sa earth kasi ikaw yung naging anak ko. Kasi yung sa Revelation, yung mga nangyayari na sa earth natin, yun talaga malapit na yung pagdating ni Jesus Christ. Kaya sabi ko, Lord, excited ako. Na kung nasa sa'yo naman yun, kung kailan ka babalik, di ba? Pag nasa earth na tayo, pag nasa heaven na tayo, lagi ko sinasabi kay Bella, pag nasa heaven na tayo, magkakatahan na tayo, hindi tayo sasaktan, mamahalin na tayo ni Lord. Yung parang magkaroon siya ng idea, ano ba yung heaven? Parang, excited lang, di ba? Pero ngayon sa tayo nagdoon, nagkakantaan na tayo, kasama natin si Lord. wala ka bilang, Oo, kasi sa Revelation, sa Bible kasi, pag nagbabasa ka, feeling mo na doon ka na sa ano mo, sure, yung
magiging kayo. Magiging nanay, puro Lord. Yun yung pinaka-best transformation sa pagiging nanay. So kay Teacher Ina, mas nakilala niya si Lord, na mas lumalim yung relationship niya. Di ba? Anong pa? Hindi ko pati kung iyak ko lang dito, tapos ang bigat ng bibig. Iniiyak mo, ako iniiyak. Okay, next. Sabi na ako ngayon. Para sa inyo ulit, sige ulit. Ano gagawin niya ngayon? Hindi, nagiging question. Okay, dito tayo. Saan pwede pala ako dito? What's the hardest part of being a woman or mom? O, ikaw, mauna ka naman dyan. Wow! Pinakain mo na kami. Ako? O, ikaw. Hindi ka ma'am. Being a mom or woman? What is the hardest part? Ano ba yung pinaka-hardest part? Nag-iyak na Bilang lang. babae. Siguro yung pagiging emotional natin. Yun. Bilang babae ka lang po ay kabilang mom. Siguro yung kasi kapag babae ka, as much as possible, kakakita mo talaga yung ano mo yun, no? Yung emotion. Yung mga lalaki kasi kinigib-gib eh. Marunong sila. Oo. Tsaka matibay. Yun. Yun yung sinasabi ng mga bata na strong daw yung mga boys. Siguro physically. Physically. Pero kapag usapang emotionally or mentally, Babae. siguro yun yung para sa akin yun yung mahirap sa pagiging babae. Yung konting parang ang sakit-sakit na sa akin. Tapos, ang gawin ko parang partner na nonchalant. Alam mo yun? Yung sasabihin lang sa'yo, partihan lang yan. Grabe kayo! Grabe mga nilalagay! Sana sobrang big, di ba? Parang, ha? Hindi ko nakita doon. Yung parang, tumaas na yung boses mo yung sa'yo, sigaw na yun. Iba kasi iba kasi yung feeling ng mga babae kapag tinaasan ng boses. Parang, ang sakit-sakit na yun, knowing na mahal na mahal ka ng babae, tapos tataasan ka lang ng boses. Di ba? Parang, yun yung isa sa, parang ang hirap i-explain. Kahit ako nahihirapan ako mag-explain kay Teacher Ryan. Minsan, kailangan ko siyang i-one-on-one. Minsan, nagpaparelate ako. Yung parang hindi niya mag-gets yung feeling. Di ba nila-open ako sa'yo? One time, nag-gets ko naman na talaga may mga pagkakataon na hindi talaga kaya kasi struggling pa talaga kami. Pero yung mga simple lang ba na kahit sabihin niya kaatihan, babae kasi ako eh. Yung mga ganung bagay na Hindi niya maintindihan. hindi niya maintindihan. Kaya sinasabi niya, kaatihan lang, ang babaw masyado, pwede namang sabihin. Kapag sinabi ko, parang hindi na, parang scripted na kasi kailangan ko pang sabihin para wala. Yung parang wala siya. Kaya hindi na tawag yung mga kabataan ngayon eh. Parang hindi sila, pero iba sa nandiyan sila parang yun, yung parang kasi sila church. Wala silang emotional intelligence. Yung wala silang gano'n. Yung parang hindi nila nagigits na yung ganitong bagay bilang babae ka, big deal sa'yo. Eh, syempre lalaki siya, feeling nila kaatihan lang. Siguro yun, na kahit paulit-ulit kong sabihin, na minsan parang nag-iisang lakad ako kasi paulit-ulit. Na sana one day, mag-gets niya na yun, normal. Part yun ng nagiging babae ko. Kasi kahit naman palagi kong hindi ko makontrol na maramdaman ko yun kasi babae pa rin naman ako eh. Unless, transgender. Hindi naman. So yun yung pinakamahirap i-explain sa kanya bilang babae. Okay, yun ang Hardest part. Mahirap talaga. Mahirap naman eh. Mahirap naman pero ang pinakamahirap is yung sa magiging nanay.
hindi na mga uuwi sa bahay. Oo. Yung parang gusto mo na pumunta sa ibang lugar na walang, ako lang. Yung, oo, hindi ako hindi yung anak ko, hindi ko hindi yung mga bagay-bagay. Gusto ko lang pumunta sa lugar na parang nag-i-escape, pero hindi pwede. Kasi nanay ka. Pero kasi sa isip mo gusto mo, kaya mo gawin kasi may pera kasi may sahod ka eh, pwede ka rin pumasok, mag-escape ka. Parang maging ano ka, pero hindi talaga pwede kasi nanay ka. Yun ang pinakaya sa pag-ialay. Hindi pwede kasi nanay ka. Yun ang pinakaya. Kasi nanay ka. Yun talaga. Sabi mo, hindi yan. Pero yun talaga. Mahirap maging nanay. Sabihin ko ba na parehas ulit? Nakakasagot ng maayos, maraming pagkain. Parang nabubuhay. Ay, sa totoo lang, mahirap talaga yung mga anak. O makatakot na. Kasi, grabe talaga ang pain tolerance ko talaga sa mga panganak. Sabi ko nga sa'yo, di pa ako nabubutis. Pinag-iisipan ko rin mga panganak. Kaya ko nga. Kaya, pero, pag nag-asawa ka, dapat din talaga ang ano, kahit na 3 years ako, hindi lang bilis gumawa ko ng parang, nag-check ako isa. Pinainom ako ng gamot, tapos yun, sa awa ng Diyos, yun pala yun. Nagulat na lang ako, pag after ko nag-take nung inom na yun ng 1 month, inasusan ko yun, okay lang naman kasi wala ka pa namang ano. Tapos, after 1 month nun, nagulat ako, ba't namin ako bumangit ng napkin? Tapos ito na, saya, is, Wala na ba? saya na rin na kasi hinihintay eh. Is, mga napalsakit ko pala, grabe. Di ba? Ang pera ko binigay mo na sa akin, kung bahala ka na, Tumatapos ang nangyari sa akin. Di ba? Pero pinagandaan ko talaga kasi, takot ako sa cesarean eh. Pero wala akong magawa, hindi ko kaya. Kaya akin talaga. Kaya nagandaan ko ng pagpila. Nagandaan ko na ang yun. Ano yan, sabi ko, hindi na matakot. Kasi iba na yun ang mga kabataan. Madali na mga anak. Tapos, pero mahirap tubig. Yung sa pagpapalang kasi, ano yan, dalawang klase kasi. Meron talaga parang aso na tsaka, yung mga talaga dyan, pero mahirap talaga yun. Doon pa lang sa bahay. Kasi, alam ko yung 2009. Pero, doon ako, biglang ang parang naglapo, tinapan ng mukha ko. Kasi hindi ko narinig ang iyak ko sa kanya. Ang isip ko noon, may revelation ba yung anak ko, may ano nangyari. Kasi nagbaganda na sila. Kita ko, what? Ano ako, wala akong anesthesia eh. Hindi ko si Gina kasi matagal kong pinabalik-balik siya. Hindi ko na narinig yung kiri. Kaya kung sa ospital ako, CS na ako agad. Ngayon, pag sabi sa akin nung midwife na, iirin mo na ni anak mo na, iirin mo na lang mga pili mo, lahat ng laman na tiyan mo nilabas mo na. Tapos, nung nilabas mo na, wala silang pili. Nagalunan lang sila, tapos tinakpan ko na ako ng lampin. Walang iyak. Tapos maya-maya, nagbukas yung pinto. Si April na galing ng baba, may midwife yung nag-anak. Yun, meron umiyak na. May nagsabi ng baby, bilisan mo, baka hindi ko na makita yung anak ko. Hindi mo maabutan. Kasi parang mahilig na gawin si kaya pinagpasalamat na kami lagi talaga yun. Thank you. Kaya minsan, inaano namin yan sa kanya. Na anak, mahirap. Kaya dati nagsasabi siya, kapatid. Iniwanan ko sa kanya, yung anak, alam mo ko, Advanced skincare starts in your shower. Parang kaya na yung mangyari. Hindi ko kaya kasi ayaw ko talaga ng hiwa. Kasi hindi ko kaya ang sakit. Hindi ko kaya ang sugat na ganyan ng mga sugat. Parang pili ko kaya. Talaga. Tapos pagdating naman sa pinakalaman, pag lumaki na. Sasaway ka na, disiplina. Tapos bilang isang nanay
daw, ganyan, lumalaki lang. Pero hindi ko kaya. Inaayos ko pang palagay sa kanya, bakit ako umiiyak. Kasi masakit eh, minsan, inaayos mo na lahat-lahat. Tapos, ginagawa mo na lang ang para sa that best. Ang naging best pinaka na, tapos, minsan, parang kulang. Yun yung pinakamasal ng paglalaki. Yes. Sabi nila, ito talaga ng paglalaki. Kasi may kapitbahay ako mga babae, kahit ang buwangan ng nanay, okay na siya. Pero ang lalaki, minsan, hindi na nila, si Jenner, ayaw na niya yung maraming sinasabi. Lalo na sa ngayon, na senior high, yung parang sinusukla ka na agad kung ano yung kung ka na, bakit? Yung mga, yun yung mga, ikaw na ka. Pero, siyempre, tayo ngayon, ang pinananay, parang ina-adjust ko rin yung sarili ko. Kasi, ayaw ko naman teacher Miley na, pag iliin na natin yung sarili natin, tayo hindi masasaktan, di ba? Kaya, minsan umaawas na lang, kaya tayo na, iyaya ko na nga siya eh, kaya tayo, gusto ko na ng banding. Correct. Kaya, yun, pinakamasakit sa akin siya, yung panganak at ang pinakamasakit kapag nasasagot ka lang. Ano yung talaga? Pinakamahirap na part is magiging babae, magiging ina. Magiging ina? Hindi ko lang may sumat eh. Kung alam mo lang, pinakatainir eh. Narinig ko na sa mama ko kasi sa mga probinsya. Bakit ba? Ano, yung gusto mong magbuo ng career mo, at the same time, gusto mo rin maging full-time, hands-on, supportive family. Kasi minsan yung nauubos na yung oras mo sa pagtatrabaho. Hindi sa akin to sa iba. Kaya sobrang blessed ko, sobrang na meron ako. Kasi nakakasaya, syempre bata yung kasama ko. Pero masaya ka. Yung ganun. So, at saka, thankful ako sa mga teachers ni Bella. Char. Char. Hindi kasi, Marami kang kasamang nanay. marami kasama nanay na nakikita ko, hindi lang basta teacher. Yung gano'n, yung at least ako na may care, may love, hindi basta magtuturo lang ng ABC, kailangan ko lang makabasa. Iba kasi yung may katuwang ka, yung yung parang pag uminibela, upload na lang yung review namin, nakikita ko na, ay, marunong siya magbasa, no sa math, sa Pilipino, kaya paano nagkakagalog na. Yung gano'n, yun kasi, yung, baka kasi yun yung pinakamahirap. Pero sa akin, blessed ako kasi nga nakahanap ako ng work na kahit stressful talaga kasi nga bata yung mga hawak ko. Bukod sa nagtuturo ka, nag-aalaga ka. Pero, yun nga, yung may tutungo ako sa pag-aalaga kay Bella, nandun yung mga teachers niya, may care, may love. Napupursue ko pa rin yung yung career ko at the same time, full-time mga pa rin ako kay Bella. Pero feeling ko yun yung pinaka-struggle. Kasi dati nung wala pa akong work, hindi ko maiwan si Bella eh. Kasi kailangan niya pa ako. Pero ngayon, pray ko, praise God, I have both. Diba? Kasama. Pero kasama kami. Ayun talaga. Yung sobrang ang dami kong pain na nararanasan. Pero pagdating ko, bless naman ako dito. Oo nga, no? Realize ko kayo. Ayun lang. Wala nang gusto mo. Kasi tayo, nahitin natin kasama ng
ginaya lang kita noon. Sana, okay. Sana okay ang buhay ko ngayon. Kita mo naman ako noon, no? Kami lang ng elder, oo, kita ko talaga yung ginagawa ko kasi ng tatay ko. Kasi ako, hindi ko talaga sinamahan ng ganito kasi alam ko maganda ang trabaho natin. Wala talaga maayos na resulta yan. Kaya, alam ako doon yung parang, uy, may ka sa akin. Oo, plus point kasi sabi niyo, seryoso ka kasi talaga no? Pag-yan lang. Sabi niya na, alam naman dahil mo seryoso. Pag uwi ko, kailangan ko may isang meetings na iuwi. Kasi nanganak ako nun eh. Sila, kabisyuhan kasi maraming pera. Inaano niya na, ikaw, si Angel, hindi man lang nag-gaya kasi marami ang pera noon. Pwede pang mag-sideline ng magagastusan. Kaya, isip-isip ko. Salamat ako sa rin ko, thank you. Kasi marami kasi driver eh. Di ba? Kung driver. Sweet lover. Oo. Pero yun na kasi, galing na nga siya doon. Galing na siya doon. Hindi lang natuloy kay kami pala. Hirap kasi. Our next teacher day. Ano yun? Mali naman. Sabi dito sa quotation, a lot of families exist today because their mom choose to forgive. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Para sa akin, yung parang ganyan yung seminar na inilan ko kahapon yung about forgiveness. Sabi doon, yung testimony ni sister doon, kasi ganyan din yung asawa niya, yung bababae, nasusugal, lahat. Pero instead na nag-focus siya dun sa kasalanan ng asawa niya, mas nilaliman niya yung relationship niya kay Jesus. Kahit hindi niya i-give up, hindi niya i-give up yung asawa niya, yung marriage niya. And after 10 years ng pagdurusa niya, mga iyak niya, ngayon i-earn niya yung good harvest na obedience niya kay Lord. Kasi kasal sila eh. Kasal sila. Iba kasi talaga pagkasal kayo, may sinumpaan kayo kay Lord. So, sa akin sa ganun, mag-forgive na mag-forgive rin ako. Mag-forgive. Kunyari, dumating yung time na ayaw niya na. Ako kasi na-forgive pero masabi talaga na ano. Maraming beses. Kung ayaw niya na, ako, Pero hindi kasi kami kasal, di ba? iba kasi pagkasal eh, may sinumpaan ka. Ako, happy pa rin ako. Happy pa rin ako. Kasi naniniwala ako may plano si God. Kunyari kung iba yung plano ni Lord, iba yung plano ni Lord na sa akin, mananatili pa rin ako dun sa sinumpaan na pangako namin. Mapahalagahan ko pa rin yung marriage namin. Kasi sinumpaan ko yun hindi lang sa kanya, kundi kay Lord. So, mananatili pa rin ako. And alam mo, one day, yung obedience ko, may kapalit na blessings kay Lord. Na-excite na ako. Kung paano ko i-share yung testimony na, kaya pinag-pray ko talaga yun, one day makasama namin si Rose. One day makasama namin si Bruce. Nag-visualize ko na nakasama namin siya ng church na tinawag ni Lord yung asawa ko. Dahil sa obedience ko kay Lord, dito kasama kong mag-worship yung asawa ko. One day, I'm excited na mangyari yun. Amen. Amen! Manifest mo yan. Mangyari yan. Sure. Do you agree boys are stronger than girls? Yeah. Sorry boys, today is Women's Month, so syempre. I will bring up, please. Kami talaga ng bigay. Teacher Boy, Teacher Gemma, do you agree that boys are stronger than girls? Minsan. Di ba? Yes. Oo, physically yes. Kasi talagang, yun na nga yung sabi mo nga na hindi, sasabihan lang tayo na ate lang. Di ba?
sa pagdidesisyon. Sa akin, Feeling ko equally. Depende kung anong aspekto yung Ako dyan, depende. Physically, sila talaga. Kasi, magkakaroon ka ng kami ni Teacher Ryan, akala ako yung makapagtingnan, pero may pasana ako, iba yung pwersa ng lalaki. Physically sila, pero emotionally, minsan mentally, depende kung anong angulo o kung anong aspekto yung pagbabase. Depende naman kasi sa kung anong topic. Pero ngayong man, tayo. Ngayong araw tayo, sabi mo, Ayun, wala to tayo. Kaya thank you Lord pa rin kasi ano tayo, okay, happy. Kahit mahirap ang buhay, basta masaya. Ayos ang pagkakaroon ng iintindihan. Less tayo. Ang problema lang natin yung mga nangyayari sa ngayon. Pero sa atin, okay tayo. Okay yung pamilya natin. Okay yung mga pagsasama-sama natin. Di ba? Kasi yun ang mahirap eh. Oo. Kaya siguro kung i-interview mo yung marami na nakiba Thank you, Lord. last question, Cyrus. Okay, madali na lang ako. So, madali na lang. Last two. My message to all the women out there is, ano yung message niyo sa mga kababaihan na sa amang sulok ng Pilipinas? Parang ano pala to ah. Go, Teacher Ray. Message ko, cliche pero seek Lord talaga. Seek Lord at hindi ka maliligaw ng landas. Kakayanin mo lahat ng trials na darating sa'yo. Pag si Lord ang kampi mo, ikaw ang mananalo hanggang dulo. That's all. Thank you. Hindi lang tao sa Diyos naman talaga natin lang. Kasi pag wala si Lord sa family, hindi. Minsan kasi pag may mga misunderstanding talaga kapag wala nag-iintindihan sa inyo, hindi naman tayo makatapos. Ikaw alam mong andyan si Lord, ikaw na. Pumuntayin na siya pa. Kasi paano kung hindi nga niya alam, hindi yung pa niya nagsisingin sa kanya yun. Tayo. Ibig sabihin tayo yung inano ni Lord, no, ikaw na. Huwag na ang pride. Culture, totoo yan. Minsan, Bawal na ang pride kapag may pamilya, asawa na kayo. Lalo na kapag may anak na siya. Okay lang yan ninyo. Pero kapag may anak na, bawal na yung Wala nang pride. wala na kayo. Lunok na. Nilunok ang lahat. kasi ano eh, So, Inom lang tayo ng drink. pero totoo yung sinabi ko, hindi na-realize ko na hindi naman kabawasan sa pagkakataon ko. Ako yung umamin na ako talaga yung may mali. Dahil kasi ano eh, ang tapak eh. Hindi pwede parang wala sa vocabulary natin yung mag-amin na tayo mali. Parang nakakabawas ang mga babae pag pinaamin. Di ba? Noon, pero ngayon, marirealize mo, wala naman palang mangyayari. Kumbaga, maayos maganda pa ang result. Mas magiging maayos pa. Ayusin mo agad. Huwag mo na patagalin. Kasi pag patagalin mo ba, dahil mga nalalagay na yung sa ikaw mo dyan.
tayo ni Lord para maging ilaw ng tahanan talaga. Tayo yung light na gagabay sa asawa natin, sa mga decisions niya, ilaw ng tahanan. Sa mga anak natin, tayo yung guide nila para mapunta sila sa tamang landas. Ngayon, nag-reflect tuloy ako, oo nga no, ang galing ng mga babae no, na ayaw natin lahat. Pero lahat lang yun, ang meron tayo, grace lang yun ni Lord. Dahil kay Lord, hindi dahil magaling tayo. Kasi kung ako lang, hindi ako magiging selfless. Kung ako lang, sarili ko lang isipin ko, bahala kayo dyan. Pero yung grace ni Lord, para every time na naalala ko yung pagmamahal sa akin ni Lord, yun din yung na-share ko. Kaya maalaga talaga na, girls, go to church. Visit natin si Lord. Next, dito tayo kay teacher ko. Ano pong sasabihin? Wala na. Hindi ako madali, hindi. Totoo naman yung mga sinabi ko. Char. Yung akin, mga babae, maganda. Maganda tayo. Maganda. Strong. Strong. At mga baliw. Bakit? Baliw ang nagmahal. Yun lang, mapamahal talaga. Mapamahal, strong, at saka maganda. Sabi nga nila, nagkakaroon sa pag-ibig. Yun lang. Nagkakaroon sa pag-ibig. Closing ano na, closing spiel. Iba ako tanong mo. Opo, Podcast na to. Mapodcast na na. So, yun na guys. No, thank you sa mga teachers na talaga namang, di ba, hindi ka na itong courage para i-open, para ilabas yung mga gusto nilang sabihin na at some point, makakatulong din para sa akin. Kasi kahit naling na, uy! No, pero nila yan. Diba? So, yun lang. First time ko din itong gawin, ha? So, feeling blessed kasi kasama ko yung mga teachers na talaga naman yung unang pasukan, nag-iiwasan pa. Kung walang nagsasalita, wala talaga conversation. Ganun lang kayo. Okay, sige sir, teacher. Ngayon, talaga lahat na nilabas. Ayan, so yun lang. Thank you sa mga co-teachers na halos lahat kasi nanay na eh. So, minsan, hindi na sila basta teacher, lalo na sa akin. Siyempre, ako yung pinakabata. Oo na! Oo na! So, kahit pa paano, diba? Nakapag nag-aaway. Nag-aaway. So, yun lang. At, then, one,